Ginataang burong tilapia naman ang niluto ko ngayon at sinamahan ko pa nga to ng nilagang talong kaya naman solve na naman ang aming tanghalian. Nung kinahaponan, nanguha din pala kami ng shell sa dagat at ang luto naman na ginawa ko ay sinabawan. Patanghalian na rin pala ng mga oras na to na umakit ako sa taas ng bundok at pagkarating ko nga dito sa kubo, naabutan ko si Papa na nag-iihaw siya ng 3 pirasong tilapia. Isa rin pala to sa ulam namin ngayong tanghalian pero ako ang gusto ko talagang ulam ngayong tanghalian ay burong tilapia. Eto na rin pala yung binuro ko noong nakaraan na sumama ako manghuli ng isda sa Patanga. Higit 1 linggo na rin pala ang nakakalipas nung binuro ko to kaya siguradong yung mga tinik ng isda na to ay malalambot na at masarap na tulutuin. Nagpakayod na rin pala ako dyan ng 1 pirasong nyug sa asawa ko at ang gagawin ko nga dito sa lulutuin ko ay gagataan ko ngayon kasi marami nagsasabi sa akin na mas masarap nga daw ang burong tilapia kapag ginataan. Eto pa lang din pala yung unang beses na magluluto ako ng ginataang burong tilapia kasi ang palagi talaga namin ginagawang luto dito ay ginigisa lang namin siya sa sibuyas at saka sa bawang. Hindi na rin pala ako naglalagay ng luya kapag nagagisa ako kasi ito namang ginawa ko na burong tilapia marami ng luya na nakalagay dyan. Pasintabi na lang din po pala sa mga hindi kumakain dyan pero kasi kaming mga Ilocano talagang mahilig kami sa mga ganito at paborito ko rin to ulamin. Saka ko lang din pala nilagay dyan yung gata nung nakikita ko na natutusta na yung niluluto ko. Hindi ko na rin pala dyan tinimplahan pa ng asin kasi yung ginawa ko naman na buro ay siguradong maalat na. Kakahalo ko ng kakahalo, nadurog na siya at lumapot na siya ng ganito at hinayaan ko lang din pala siya dyan na kumulo ng kumulo hanggang sa maiga ng kaunti. Marami din pala nagsasabi sa akin na kung matinik daw ba ang buro kapag kinain. Ako kasi kapag nagaburo ako ng tilapia, talagang pinipili ko yung mga maliliit na isda para yung mga tinik noon after 4 days or 1 week malambot na. At yung mga tinik noon kapag naluto na siya, talagang hindi mo na makikita kasi matutunaw na siya. Ang pinakang perfect talaga na kapares ng burong tilapia ay nilagang talong kaya ito yung niluto ko ngayon at ito talaga yung gustong-gusto naming ulamin ni Mama pati ng kapatid ko na babae. Yung bunso kong kapatid, si Papa at saka yung asawa ko, naku talagang ayaw na ayaw nila ng buro. Ang sabi nga nila ay amoy utot daw tapos ang itsura naman daw ay parang suka ng pusa. Ewan ko ba sa kanila pero para naman sa amin, sarap na sarap naman kami sa lasa nito. Sa totoo lang nung kumakain kami dyan, nakasimangot yung bunso kong kapatid kasi naaamoy niya yung buro tas nakikita niya pa. Fast forward tayo, pagkatapos ng mabango at masarap na tanghalian na yan, ay naggamas-gamas naman ako dito at naggambol sa mga tanim ko na gulay. Karamihan pala sa mga tanim ko ay nakapaligid lang dito sa kubot. Itong bata na to ay panay din ang lakad at karamihan nga sa mga tanim ko ay talagang naaapakan niya na. Basta tuwing nga akit ako dito sa taas ng bundok, hindi mawawala sa akin yung paggamas ko ng mga damo. Kasi alam niyo naman, tag-ulan na naman dito sa amin kaya yung mga damo ay tubo lang na naman ng tubo. Fast forward ulit tayo, maaga pala kami niyang bumaba sa bundok dahil gusto ko kasing manguha ng sihi dito sa dagat. Pero bago kami pumunta sa may dagat para manihi, sumaglit muna kami dito sa mangrove. Ang ganda pala dito, ang linis ng lugar. Lagi na lang din kasi ako nasa taas ng bundok kaya hindi ko na napansin na meron na rin palang ganito dito sa lugar namin. Maya-maya nga lang din konti ay pumunta na kami dito sa pagkukuha na namin ng sihi. Meron kaming naaabutan dito na nangunguha na kaya lang yung mga kinukuha naman nila ay parang mga shell. Napakataas pa rin pala ng tubig kaya siguradong wala kaming makukuha nito at maiuuwi. At yung mga nakikita ko pala kanina na nangunguha ng shell, pauwi na sila nito. Pero bago sila umuwi, tinanong ko muna sila kung binebenta ba nila yung mga nakuha nila. 25 pesos daw ang isang takal ng cup noodle sabi nila sa akin at binenta na nga nila lahat sa akin ng mga nakuha nila. Hindi ko alam kung ilang takal ba yung nabili ko na yun basta tinansya na lang namin at siguro halos magkakalahati din ng fishnet yung mga nakuha nila lahat. Mabilis lang din pala magbaba ang tubig kaya maya-maya lang din konti ay nakapaghanap-hanap na kami dito sa may dagat na makukuha namin ng mga sihi. Pagbilis ng pagbaba ng tubig, pabilis din dyan yung paglubog ng araw at medyo madilim-dilim na nga rin dyan nung nakauwi kami. Pero bago kami umuwi, meron pa ako nakitang tamsi dito na meron siyang huli na isang isda at isang igat. Hindi ko lang alam kung sino yung may-ari nito pero mukhang pinabayaan niya na kasi yung mga tamsi ay talagang buhol-buhol na sobra. Palubog na rin pala talaga dyan ng araw kaya nag-aya na kami dyan na mag-uwi na kasi sigurado naman na hindi na rin madadagdagan itong mga nakuha namin. Mabuti na nga lang din talaga at meron kami nabili at least hindi kami umuwi na butata. At alam nyo ba talagang paniwalang paniwala pa sa amin dito yung kapatid ko na ito talaga lahat yung mga nakuha namin. Ang gagawin ko palang luto dito ay gigisa ko lang siya tapos sasabawan. Hindi ko na sana to igigisa kaya lang meron pa kasi kaming 1 pirasong isda. Tinimplahan ko lang din siya dyan ng asin at naglagay ako ng 3 piraso na siling green. Hinintay ko nga lang siya dyan na kumulo at pagkatapos hinango ko na rin kaagad. Malamig ang panahon ngayon dito sa amin at kapag ganitong malamig ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. At eto na nga, luto na ang ulam namin ngayong hapunan. Kain po tayo. Thank you for watching!